Isaiah chapter 55 verse 10 to 11, For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Sabi ng Panginoon sa 11, So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na ang bawat salita ng Diyos na lumabas o lumalabas sa kanyang bibig ay hindi babalik sa kanya ng hungkag. Ang ibig sabihin, hindi siya babalik sa Diyos nang hindi ginagawa ang dapat gawin ng salita ng Diyos. But it shall accomplish what I please. Gaganapin ito ang purpose kung paano siya ibinigay, and it shall prosper in the things for which I sent it. Salamat sa Diyos na meron tayong salita ng Diyos na napapakinggan. At nais kong ang pamagat ng aking isi-share sa bawat isa sa atin sa umagang ito ay pinamagatan kong how to make the Word of God, how to make the Word of God effective in our life, in your life. Sapagkat the Word of God is already effective. Katulad ng ating binasa, kung babasahin ko yan siya, yung Isaiah 55 verse 11 sa Amplified Classic, mababasa natin ng ganito, So shall my word, everybody say, my word, God's word, so shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return to me void, without producing any effect or useless. So ang salita ng Diyos na ating naririnig na lumalabas sa bibig ng Diyos, hindi siya babalik ng walang kabuluhan. Hindi siya babalik ng walang epekto. Ika nga, it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper in the things for which I sent it. Sabi ng Message translation, yung verse 11, So will the words that come out of my mouth not come back empty-handed. They'll do the work I sent them to do. Gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. They'll complete the assignment I gave them to do. Yung word, ang salita ng Diyos. Merong isang akong paboritong quotation mula sa kay Pastor Joe. Sabi niya, there is no word of God that is void of power. And no man or no devil can stop the power of God. The only thing that can diminish the power of God in your life and in my life is when you begin to put more value to the other things in your heart than the Word of God. The truth is, ang salita ng Diyos ay merong kapangyarihan. Everything that you see and everything that you do not see, even everything that was created, ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ang bagay na kapangyarihan ng Diyos. Ito din ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa para sa buhay ng bawat isa sa atin. Malimit kong binabanggit ito ng mga nakaraan o dati-dati pa na sinasabi natin na kung merong gagawin, if God wants to do anything in your life, He will do it through the Word of God. Kung merong bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo, gagawin ito ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Magbibigay ang Diyos ng salita, at yung salita ng iyon, yung attitude natin, tatanggapin natin ang salita, paniniwalaan natin ang salita, mag-a-act tayo sa salita, at ang salita na iyon na ating tinanggap, it shall not return to God void. It will accomplish. Gaganapin ito, ang nais ganapin sa buhay ng bawat isa sa atin. There is no Word of God that is void of power, and no man or no devil can stop the power of God. The only thing that can diminish the power of God in your life
is when you begin to put more value to other things in your heart than the Word of God. At yan yung ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Putting more value on other things than the Word of God. Pinapahalagahan natin ang maraming bagay sa buhay natin. Nakikita natin ang importansya ng maraming bagay sa buhay natin. Halimbawa, pera, edukasyon, o anumang bagay. Kaysa sa salita ng Diyos, kaya yung mga bagay na kung ano man ang ating pinapahalagahan, siyang nag-choke the Word, making it unfruitful in our lives. But the Word of God, no question, the question is not whether the Word of God is powerful. Ang tanong ay, ang salita ng Diyos makapangyarihan ba talaga? Kasi minsan, hawak natin ang ating Biblia, hindi po ba? Hawak natin ang ating Biblia, nakakarinig tayo ng sermon, teaching, preaching. We understand the Bible. We quote the Scriptures. But sometimes our life is, we're living a life that is confused, defeated, weak na klase ng pamumuhay, especially kapag meron ng pressure sa paligid natin. Well, again, the question is, ang question ay, mayroon ba talagang kapangyarihan ang salita ng Diyos? The question is not whether, the question is whether the Word of God is powerful, because the Word of God is already powerful. The question is, do we experience the power of the Word of God in our life? Yun yung question. God never intended His Word to remain. Hindi ninais ng Diyos na ang kanyang salita ay manatili lamang na maging information sa ating kaisipan. Amen. Unfortunately, karamihan sa mga mananampalataya, na I pray na wala dito, karamihan sa mga mananampalataya ay meron tayong information in our minds. But God never intended His Word to remain just the mere information in our mind, religious language, ika nga sa ating bibig, at saka mga notes lang sa notebook natin. Hindi yan yung intensyon ng Panginoon sa buhay natin. Ang intensyon ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya merong salita ng Diyos. God sent His Word. Kaya meron tayong Biblia. Meron tayong Bible. Na all throughout the years, pinilit nung mga nakaraang taon, pinilit na ang Bibliang ito ay mawala sa mundong ito. Nagkaroon ng persecution pero nanatili na ang Bible na ito na hawak-hawak natin sa ngayon ay inspired by the Word of God. Kinasihan ng Diyos at merong kapangyarihan na magbago ng buhay. Amen. Ang salitang ito, ang salita ng Diyos. God's Word, merong intensyon ang Biblia, ang salita ng Diyos. He intended this Word to manifest its power in our lives. Ang dahilan ng kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia, merong mga preacher, merong mga teacher ng Bible, is para magkaroon tayo ng salita ng Diyos na ating mapanghahawakan, marinig, tanggapin, panampalatayanan, tayuan, sabihin, i-declare, at ating itong ilakad sa buhay na ito. At kapag gano'n ang ginawa natin, magbabago ang ating buhay. Amen. He intended this Word to manifest its power in our lives. At alam nyo, kung tayo ay sa church na ito, we give high value on the Word of God. Binibigyan natin ng pinakamataas, other than of course sa Diyos, kasi we value God, we honor God, His presence. And second to that, ay pinapahalagahan natin, we put high value on the Word of God sa ministry na ito, sa church na ito. Kasi naman alam natin na we cannot separate God from His Word.
Ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse 6:46, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinasabi o ginagawa kung ano ang aking sinasabi? Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang Diyos ay hindi natin mapaghihiwalay. Ang sabi sa Psalms that God has exalted His Word above all of His names. So itinaas ng Diyos ang kanyang salita ng higit kaysa sa kanyang pangalan. Ano ang disenyo ng Diyos sa buhay natin? Very quick, na tatalakayin ko lang itong mga bagay na ito. Ano ang disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Ang disenyo ng Diyos, it is designed to feed and nourish our spirit. Natalakay na natin ito ng mga nakaraang ilang years. I think 3 years ago. But i-remind ko sa atin, and then I'll give you some points, kung paano magmamanifest ang salita ng Diyos sa buhay natin sapagkat yun talaga ang ating goal sa pangangaral, pagtuturo, pagbabasa ng Biblia. Ang goal natin, Lord, is to transform me. I want to experience your power, the power of the Word of God in my life. Amen. Hindi lang siya maging information sa isipan, hindi lamang siya isang religious na salita na nagmumula sa ating mga bibig, hindi lamang siya notes sa ating mga notebook, pero Lord, my desire is I want to experience your Word transforming me, that I may become who have you created me to be. To be the kind of person, Lord, that you want me to be. Hallelujah. Kasi sasabihin ko na sa inyo, mga kapatid, may disenyo ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. There is an ought to be you. Merong disenyo ang Diyos sa buhay natin. Kahit nung ipinanganak tayo, halimbawa, nung pinanganak tayo, kahit na physically, for example, nung tayo ay naging baby pa man tayo, may disenyo na ang Diyos sa buhay natin. At ang disenyo ng Diyos ay hindi para maging baby for the rest of our lives. Amen. Pero nung ipinanganak tayo, may design. Gusto nating, syempre, yung baby siya, doon ang proseso, pag-aalagaan. Pero ang disenyo ng Diyos ay mag-mature. Amen. Na ang bawat isa sa atin ay ma-reflect natin ang karakter ng ating tatay. Ganon din, hindi tayo magpapakalalim na muna dito, pero ang sinabi siguro, tingnan lang natin yung Romans chapter, along these lines, Romans chapter 8 verse 29, tingnan natin kung ano ang disenyo ng Diyos sa buhay natin. Basahin na lang natin ito sa Message Bible kasi ito ay kumbaga dadaanan lang natin. Verse 29 ng Romans chapter 8 sa Message, God knew what He was doing from the very beginning. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa nung umpisang-umpisa pa. O salamat sa Diyos. Dito makikita natin na merong Diyos na lumikha. At hindi lamang siya lumikha na, sige, paano na yan? Alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. God knew what He was doing even from the beginning. Amen. Anong dinisenyo niya sa umpisang-umpisa pa, nung likhain niya ang tao, likhain niya ang sanlibutan, He decided from the outset to shape the lives of those who love Him along the same lines as the life of His Son. O ibig sabihin, dinisenyo niya ang buhay bago niya lalangin ang lahat. Ang tao, ang disenyo niya na ang buhay ng bawat tao ay maging katulad ng buhay ng kanyang bugtong na anak. Yun yung disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. I don't know about you, but I want to be more like Jesus.
Ang ibig sabihin lang yan, pinakasimple siguro, is I want my perspective to be like that of the perspective of Jesus. Gusto ko yung perspektibo ng Panginoong Yesus. Ang mundo na ginagalawan ko, makita ko nang naayon sa pananaw ng Diyos, hindi sa naayon sa pananaw ko. Ayon sa pananaw ng mga leaders sa paligid ko. Halimbawa, talking about the government, for example. Amen. Kasi may kanya-kanyang perspektibo, may kanya-kanyang party, may kanya-kanyang katotohanan na bersyon. But I want my perspective to be that of the perspective of God. Amen. Kasi kung ang perspektibo ko ay magiging katulad ng perspektibo ng Diyos, ang lahat ng bagay sa paligid ko liliit. Kahit na yung mga nagbibigay ng pressure sa paligid ko, lumiliit siya kapag ang perspektibo ko ay ang Diyos. Tama po ba yun? Amen? Kaya lumalaki ang mga bagay na nararanasan natin sa buhay natin, lumalaki siya, na nagiging parang importante at mahalaga sa buhay natin, nagsusuppress sa atin, nag-i-intimidate sa atin, nakakapanira sa atin, nakakapangpahina sa atin. Katulad ni Goliath, hindi po ba? Naghahamon sa atin. Pero kung ang perspektibo natin ay laging ang perspective ng Diyos, ang ibinibigay niya sa atin. Even the biggest of the giant, the champion of the champions sa mundong ito, becomes small, insignificant, in comparison with God. Amen. Yun yung talagang challenge natin, mga kapatid. Hindi na ako dapat na mag-dwell dito, pero yun yung talagang nagiging challenge natin. We are so preoccupied with the world that the world becomes so big, but yet we lose sight of the kingdom. And sometimes, pag Sunday, madali lang. At salamat sa Panginoon na meron tayong mga responsibility sa church minsan na nahahatak tayo ng manampalataya. Kasi meron kang responsibilidad, so aral ka ang Bible. Seek ka ng heart mo para kung anong sasabihin mo pagharap mo. And that's a good thing. Pero what about paglabas mo na naman? Kung hindi na ministry lang ang isip mo. Amen. Pero hindi tayo powerless. Hallelujah. Sabihin mo nga na may pananampalataya, I am not powerless. Sabihin natin, I am not a victim. Greater is He who is in me than he that is in the world. Amen. Hallelujah. Well, what is God's Word designed to accomplish in our lives? Number one, it is designed to feed and nourish our spirit. Alam na natin ito, Matthew chapter 4, verse number 4. Alam natin ito. But Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Proceeds out of the mouth of God. Proceeds out of the mouth of God. Siguro, hindi ko na babalik, o gusto ko balikan ng konti. Halimbawa, alam naman natin ito siguro na ang salita ng Diyos, when we say Word of God, merong dalawa. Merong logos na nakasulat. Logos, nakasulat. Written word, logos. Pero meron tinatawag na rhema word, rhema. Ang rhema word, voice, yun siya, voice. We're giving voice to the Word of God. So either na ang Diyos ang magsabi, rhema yun, voice. Voice, sabihin natin voice. Voice, yung tinig. Eto, word din to, word. Kaya lang nakasulat. Pero kapag ito, ang nakasulat, nilagay mo sa puso mo at sinabi mo, rhema. Kasi voice na siya, nagiging tinig. Amen. At kahit na halimbawa, magsasalita ako sa inyo, rhema.
Rhema na nanggagaling sa puso ko na sinasabi mula sa Logos. Pero unless na ito ay panampalatayanan mo, maitanim sa puso mo, mag-rhema sa'yo, at salitain mo, it becomes rhema to you. Voice. At sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So ang salitang ito, lahat ng nakasulat sa Bible, lumabas sa bibig ng Diyos. Isinulat. At ito'y isinulat para ito naman ay lumabas sa bibig natin. Amen. It comes out from the mouth of God, so it can be written, and it was written, so it can be spoken. Amen. So doon tayo nabubuhay sa Rhema. Sa revelation na hindi lamang information, revelation siya. You know, lagi akong nagnanasa sa buhay ko, Panginoon, kasi if we are not, kung tayo ay mapapabayaan lang natin ang sarili natin na mag-glide lang, ika nga, sa mundong ito, na ginagalawan natin, na kung saan ang atensyon ay, nagsaslide lang ang atensyon natin. Hindi mo mamalayan, gigising ka lang, pero hindi mo na mamalayan, pagising mamaya-maya, tutulog ka na naman. Hindi mo mamalayan. Na ang atensyon mo na ubos sa kadaming bagay ng mundong ito at hindi tayo nakapagtuon ng sa salita ng Diyos. I always hunger for the Word of God. Kasi I find sa akin to, mga kapatid, sa akin to, para kung hindi ko malaman, alam na alam ko kapag nanghihina na ako that I am not receiving something from the Word of God. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing hindi nawawala yung mga kaalaman ko, hindi yun ang sinasabi ko, but I am not getting a fresh revelation from the Word. I am not being fed. Yun yung hinahanap ko. I find delight in the Word of God. Alam niyo po ba, mga kapatid, na pwede tayong maging puno, subalit hindi puspos? May kaibahan yun. Pwede kang puno, pero hindi ka puspos. Puno. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Minsan, puno tayo ng maraming bagay sa atin. Puno ka ng maraming bagay. Kaya yun ang hinahanap natin minsan, mapuno tayo. At hinahanap natin ang kapunuan sa maraming bagay sa sanlibutan. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng pera, gusto mong mapuno. Pero hindi nangangahulugan na puno ka, filled ka. O ibig sabihin, kasi this is a lot of play of words, pero yung being filled is when you are satisfied on the inside. Pwede kang puno, pero hindi ka satisfied. Pwede kang kain ng kain sa buffet, pero may kulang pa rin. Pwede kang ang dami mong pera, pero kulang. Anong hinahanap ko? Pwede kang punta ng kung saan-saan, pinuntahan mo na lahat ng bansa, pero kulang pa rin. Alam niyo po ba na yan ang isa sa pandaraya ng kaaway? Sa generation natin lalo na, ang tao gusto mapunuan. Gustong masatisfy. Pero ang lahat sa mundo, alam niyo kung ano sasatisfy niyan? Lahat ng mundo, lahat ng nasa mundo, ang isa-satisfy niyan sa'yo, laman mo. Amen. Lahat ng nasa mundo, everything that is in the world, the love of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life, they're not from the Father. Comes from the Word. And the Word and everything in the world, and the world and everything in the world, they are passing away. Mawawala ang lahat ng ito. But he who does the will of God will stand forever.
Tinutukoy niyan mga kapatid, inner satisfaction. So ang tanong ko sa atin sa ngayon, tanong ko sa sarili ko, am I satisfied? Tanungin kita, are you satisfied? Sa relationship mo sa family mo, halimbawa, are you satisfied? Sa being single, are you satisfied? Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 5, let your conduct be without covetousness. Be content with such thing as you have. For He Himself has said, I will never leave you, I will never forsake you. So sabi niya, be content with such things as you have. So, ibig sabihin lang yan, huwag mong hanapin yung satisfaction mo doon sa kung anong mga bagay. Amen. Narito po ba kayo? Hindi natin sinasabi na huwag kang mag-desire ng mga bagay na maging pagpapala sa'yo. Because God gives us all things richly for us to enjoy. Pero things, nakakapag-enjoy sa atin, pero ang ultimate satisfaction ng kung sino ka bilang isang tao, hindi mo masasatisfy ang loob mo kung wala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Ayoko nang pakalalim yan pa siguro dito. Magbubuo na lang tayo. Ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin? But I think that's one thing na sinasabi sa atin ng Espiritu ng Diyos sa umagang ito. Hanapin natin yung satisfaction natin sa Panginoon. Hindi ko sinasabi mga kapatid, wag niyong isipin na ang sinasabi ko, wag kayong magnasa ng ibang mga na gumanda pa yung buhay niyo. Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na huwag ka mag-desire ng isang magandang tahanan. Hindi yun ang sinasabi ko. Amen. Ang sinasabi ko, hanapin natin, ang itanong natin sa sarili natin, am I truly satisfied? Up man o down ang mga features ng buhay. Hindi ang buhay mo. Kasi meron namang iba nagsasabi, ang buhay ganyan lang talaga, parang gulong, minsan nasa taas ka, nasa baba. May nagsasabi din na minsan may mga mountains ang buhay, may mga valleys. So, hindi features na bumaari sa paligid mo ganon. Pero ikaw, dapat hindi ka mountain and valleys. Hindi ka nasa taas, nasa baba. Hindi ka ganon. Maaring sa paligid mo ganon ang nangyayari. Minsan wala, minsan meron, minsan wala. Pero hindi ka nandito at steady. Stable ka. Steady. Kasi alam mo na ang satisfaction mo, ang strength mo, ang peace mo, ang joy mo, ay wala doon sa mga circumstances mo. Nasa kanino? Nasa Panginoon. Amen. Di ba yung kinakanta natin dati, nung last week? Anong kinanta natin dati? All I need is you. I pray na, yun nga. Lord, all I need is you. Dapat, I pray that it is a revelation to us. But Lord, you're the single most prominent desire of my heart. Ikaw, Panginoon, because I came to realize that you are the ultimate satisfaction of my heart. All throughout the scriptures, mga kapatid, makikita natin yan. Sinasabi yan ni David, as the deer pants for the water, so my soul longs for you. Ang Diyos nangungusap dito. Hindi dito. So ang tanong, are we satisfied on the inside?